Good morning, world! Kain na tayo. At ako'y gutom na gutom. Nag-bike kasi ko eh. Akala ko naglakad ka lang, nag-bike ka pala. Pati lakad. Kanina, nag-tricycle ka pa. Tricycle ako. Papunta ka ng ano. Pumunta ako ng Pandan. Anong binili mo? Pandesal, ito pala oh. Ayan oh. Ayan. Nagdadala ako ng ano, ng lalagyan ito, itong tray. Para hindi kasi mainit. Ilalagay nila sa brown bag. Tapos ilalagay sa plastic. Nagpapawis at saka kung mainit, lumalambot na gano'n. Kanya pag inano mo, pagdating mo sa bahay, crumpled siya. Napipina. Ito, tingnan nyo. Oh. Perfect. Firm, oh. Perfect. Ayan, oh. Sarap, oh. Oh. Yan yung pandesal, guys, na hindi siya tumitigas kahit i-air fry. Galing sa ref, i-air fry mo siya, malambot pa rin siya, parang hot pandesal pa rin. Nagdala akong 2 tray. Bumili ko ng tig to 20 pieces. Ayun, 2 ganyan yung bali ano ko dahil kasi 20 kasya din ng 20 isang tray. So ayun, macho. Ginamit ko si macho. Tapos pagbalik ko, yon naglakad ako. Pasok ulit sa garahe. Inilabas ko naman Ano pangalan nga ng bike? Guapito. Si Guapito. Tapos pumunta siya sa akin na. Kanino ka pumunta? Bike. Tapos hanggang sa nadaan ako kila Rick. Tsaka kay Bebot. Hello, Rick and Bebot! Ay, thank you, Rick, ha? Bebot! Tama nga pala. Thank you. Masarap pala itong itong itlog na maalat. Buti may kamatis. Blessing. Itlog na maalat. Talagang ang blessing, hindi nyo alam kung kanino nang gagaling. Ganun yan. Pagka binless ka ni Lord, hindi mo alam kung saan ang gagaling. Maapaw pa. So, meron tayong itlog, guys. Binigyan ko siyang 2 kasi nag-exercise siya. Para may protein siya. Tapos ito, sabihin mo kung ano ginawa mo dyan. Ipapakita ko lang sa kanila. Meron akong video niyan. Lumpia na instead na i-wrap, ginawa kong ganito, guys. Tingnan niyo, ha? Shredded. Parang shredded ang balot niya. Pwede mo sabihin shredded na potato. Pero hindi siya potato. Ano siya, yung balot ng lumpia. Gift wrapper. Ay, gift wrapper. Parang siyang gift wrap, di ba? Kasi beautiful. Yung iba, hindi ko na ginip trap dahil kasi dapat to kakainin mo kaagad para siyempre hindi siya maging sagi. Hindi naman maubos namin lahat. So ito, pinirito ko na lang para ilagay sa pandesal. Lagyan mo ketchup para ka nang may burger. O lagay mo sa miswa. Lumpia wrapper yun, hindi gift wrap ta. Tapos meron nga sweet and sour sauce, oh. Gano'ng kanin? Nakita niya, sabi niya, kailangan kong kanin. Sige, kanin. Nagutom ako. Alas 5 pa lang kasi, gising na ako eh. Nagutom nga ako na hindi ako naglakad eh. Siya maaga siya nagising. Para bumili ng pandesal. Tsaka mga pala, dumaan ako sa tilapia. Ay, naku, meron silang delivery ng nung 5 o'clock. Ng umaga. Umaga. 6 o'clock nung dumating ako doon. Buhay na tilapia. Buhay na tilapia. Kaya pagdating dito, hugasan mo tapos kako pakilagay mo na sa freezer para kako ma-maintain yung freshness. Ano yun ang gagaling sa palaistaan? Yung ka bumili sa yung sa right side. Right side din pala yung isa eh. Pero ito sa San Vicente, diba? Ano ba yun? Tabon. Ay, tabon doon. Dito sa may bahay, doon ka bumili. Yeah, tabon yun. Ando ng barangay hall ng tabon, di ba? Harper. Tingin ka, pandesal. Happy Thanksgiving, guys! Happy Thanksgiving!
Diyan sa ano, Sa Amerika, sa Thanksgiving US, na, no? oo. Anong oras ngayon doon? 11, Gabi na. 8, Magagabi 7 pa lang ha? Ito guys, ang message ng mga bata nung kaninang maaga. Sabi ni JR, Happy Thanksgiving guys! Excited to finally be together as a family. I'm Yes. thankful God gave us all opportunities to live happy. Thank you, anak. See you guys Thank soon. Love you all. Love you, anak. Love you, anak. Si Chris naman, Happy Thanksgiving everyone. I'm thankful to have you all as my family. Almost together soon. Aww, Thank you, anak. Thank Lord. you. Thank you, Lord. Happy Thanksgiving sa inyong lahat. Magpapandesal ako. Tamo, oh. Ito namang aircon na. Mainit na. Kanina mala. Sarap po. Oh, kain tayo. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Nagdilig ako kanina umaga. Walang ano. Sabagay maaga pa. Walang araw. May lamig. Tsaka mahangin. Hanggang ngayon mahangin. Kaya lang sa Pilipinas. Tsaka sa hapon. Yun na kung tawagin. Mainit pa rin. Lip, sorry ha, kumakain kami at saka nagbablog kami. Tawagan kita right after, ha? Thank you, Lip, thank you. Bye. Guys, oh. Philip yung kapatid ni Percy. Kapatid ni Portia. Ang nga pa yung ano. Ayan yung anak. Oh. Tissue. Oh my God. Sino to? Lazada, what? No, wala akong order. Tsaka maaga para sa Lazada. Excuse me. Oh, Sinan. Oh. Sinan. Sarap guys. Ang neighbor naman yan. Parang tungkol siguro sa lupa. Ang appointment. Sabi, pinadalhan ko ng mga bata ng picture nito guys. Mom, can you please make it for us? Mga ganyang pagkain gusto nila. Ano daw yan? Ano daw yan ka? Ano daw yan? Guys, ayan o. Yung mga sign na binibigay ni Lord. Ayan, Sinan, darating daw yung ano, yung may-ari ng bahay, ng lupa. Kailangan natin ng pasirox ng ano, marriage contract. Ba't kasal ba tayo? Ha? Kailangan ng xerox ng marriage contract. Tapos may mga paperwork tayong isa-sign. Sabi ko, pumunta na siya dyan sa HOA. Sa Homeowners Association. Para kumuha na siya ng statement of account. Kasi dapat makita namin yun eh. Dahil baka mamaya may mga utang, yung ganon. Sasuffer nun, kami, babayaran namin yun. Kanya kailangan makita mo muna yung statement of accounts. Manggagaling sa Homeowners Association. Saka sa molded. Para makita na wala siyang utang. Walang utang, malinis yung papel. Kaya guys, medyo maganda mga sign na pinakikita ni Lord.
medyo sabihin na natin 40% na that we will consider na sa amin na yun. Wow. Diniligan ko papaya ko kanina, buhay pa. Tapos nang bayaran na lang. Pero pupunta kami sa bangko. Bangko namin. Para hindi kami hahawak ng pera, miski 5. Mangyayari from our account, bayad sa account ng may-ari. Doon nga pala sa bumibili ng mga lupa, lalo na sa Moldex. Miski nabayaran niyo na yung lupa, Tagal ng matagal ang titulo. title. Land title matagal. Buti na kung ilang taon. Pero kung ang bibilin yung lupa from owner, seller, direct, sandali lang. Katulad nito, dun sa Sa amin may titulo na. hindi pa nagagawa yata ito, may titulo na tayo no? Pina-process din at the Bago same tayo na time. pagdating namin dito may titulo. By the time may title na kami. Nandun to tayo. Ginawa Kaya nga, nila. sabi ko sa iyo Yeah. ginagawa pa yung bahay. Kasi hindi galing to sa Moldex. Tsaka Owner talaga. owner. Guys, pa please. Kuha ka lang isa. Pinamimili mo pa ako eh. Ang ganda Ang gusto ko medyo brown. Nilalagay mo to siya, guys. Para siyang burger. Burger, guys. Yeah, parang burger. Ngayon kung ayaw nyo bilugin to, iprito nyo lang siya ng flat. Flat lang. Kaya lang, may konting arty. Alam niyo naman si Jerly, ma-arty. Hindi nga. Hindi. Wala ka arte-arte, asawa ko na yan. Wala. Ayan, come on guys, let's eat, Hindi ko kayo tinatakaw, inaalo ko kayo, ha? Tissue pa lang ka, please. Tissue. Ano handa nyo guys sa Thanksgiving? At meron nga pala tayo dito, melon. Siyempre, melon. My favorite. Pag nagpunta kami ng grocery, hindi ako pwedeng hindi mag-request sa kanya ng Melon. melon. Kaya yung guys, thank you Lord. Everything is on our favor na makukuha namin yung lupa. Kasi hiningi na namin ng dasal, hiningi na namin ng guidance kay Lord. Kung para sa amin, mapasa amin. Kung hindi, Wala. tatanggapin namin. Tatanggapin namin. Kung hindi ako lang. Kasi after that, bayaran na. See? After that, mangungutang na kami sa inyo guys, ha? Pambiling pandesal. Wala kami pera. Ha? Sabi ko mangungutang na tayo sa kanila after. After na magbayad tayo ng lupa. Mangungutang na tayo sa kanila. Oo naman daw. I love it. Excuse. Bagay lahat na lang sinabi ko gusto ko. Pero hindi, yung mga bagay na yun ang gusto ko na bihira naming yung pagkain, yung bihira namin nakakain doon, nandito nakakain namin, kanya talaga para bang yung oh my God, para bang yung nagki-crave ka talaga at tapos Happy ka, natitikman mo lahat yung mga hinahanap mo nung araw na nandito ako. Tapos ngayon, ito, nandito na. But, take it easy, okay?
Take it easy. Ang yung kanin ko, oh. Meron nga ng dalawang pandesal. Hindi, para makain ko lang isang itlog para lang maiulam ko sa pandesal. Kasi itong konting kanin to, iulam ko dito. No? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Guys, since Thanksgiving naman, ano mga pinagpapasalamat mo sa buhay mo? What are... Bawasan ko konti ito, ha? What are you thankful for? Ako, marami. We have a lot of things To be to be thankful to God. Number one, my family. Siyempre lang, my family. My husband, my children, my parents, my brothers, ang pamilya nila. Malaking pasalamat. Tapos yung buhay namin ngayon, na nakapag-retire na kami, na pareho na kaming retire, hindi kagaya dati siya lang. Yan, pinagpapasalamat ko rin na okay naman ang health namin. Thank you, Lord. Amen. Pinagpapasalamat ko na sa araw-araw, meron kami sa aming pangangailangan. Kahit pa paano, wala na kaming binabayarang yung ano na lang, mga utilities na lang ang binabayaran. Salamat ako na dadating ang mga bata. Thank you, Lord. Pasalamat ako na excited sila. Amen. Kasi pwedeng, kumbaga may buhay na sila, pwedeng, naman ng mga bata na parang walang amor sa parents nila. Kumbaga, nandun sila, nandito kami. Pwedeng, tsapwera na nila kami. Pero mga bata, they are loving. They're very loving. Pwedeng, okay naman kayo dyan, okay rin kami dito. Parang araw lang tayo magkita, pero hindi. Dati pa yan, nung nandun pa kami sa California, sinabi pa namin, mag-ano tayo, pagka naka-ano na tayo sa bahay, yung okay na, settled na. Stable na. Pamasahian natin yung dalawang bata. Yun ang iniisip namin noon, para pumunta sila, para hindi na sila magastos. Ayun, nangyari sila naman na masahe. Tsaka gaya na sinabi ko sa inyo, di ba? Hindi obligasyon ng anak ang bayaran, suklian ng mga gulang. Nasa sa kanila yon. Gusto nilang tanawin na utang na loob yung obligasyon natin ginawa para sa kanila, mapalaki sila, mailagay sa mabuti. Gusto nilang suklian yun, fine, good. Fine and well. Well and good. Tapos, ayan, katulad niya, no? Kailan lang yun? Pinadala kaming pera. Buwan nagpapadala, guys. Nung bago tayo order ng solar, nagpadala rin. Yung pera, yung mga bata. This man nagpadala rin. Yung bang ganun, di ba? Ang laking Kasi konsuelo. hindi kami na nangingihingi, o hindi kami nagpaparinig. Oo, Every time na magtatanong niya, how are you guys? Ay, laging positive ang answer. Ay, sabi ko, or minsan magsasabihin ko, oh guys ha, pag hindi ako nakasagot agad ng message nyo, nasa labas kami ni Daddy, natutuwa sila na kung lalabas kami, oh that's good, nandun kayo sa mall, anong ginawa nyo? Wala. Nag-ikot-ikot lang kami. Why? Do you need money? No, we're good. Thank you. Ang laking konsuelo. Kasi pagka ang mga anak mo guys, inalagaan ka sa pagtanda mo, hindi yun dahil
Matanda ka Inobliga na. mo sila. Hindi, kundi dahil mahal nila kayo. May pagmamahal. Hindi ba yung masakit sa ulo nila na every month padalhan ka o bibigyan ka o babayaran yung bills mo. Ayoko nang gano'n. Ayoko nang ma-feel ng mga anak ko yung gano'n. Dahil siyempre magkakaroon na sila sariling pamilya nila balang araw. Ayokong yung magbigay sila dahil gusto nila, dahil may kasamang pagmamahal, hindi dahil they feel obligated. Yes. Diba? True. Ayan. Nabawasan na sa pag-iisip ko yung Tarlac kasi hindi muna kami pupunta doon hanggat di dumarating yung pledge ng mga politician. So makapag-concentrate na kami dalawa sa daily life namin tsaka sa pagdating ng mga bata. So may mini reunion kami guys kasi dalawang bata nandito. Then a week later or 8 days later, dadating naman yung kapatid ko na galing Rojas at saka yung anak niyang babae. Itlog. Para magkita-kita sila. So para may mini reunion. Tapos sa birthday niya, nandito naman yung mga pamangkin. O, di sama-sama kaming lahat. But, excuse me, gaya na sinabi ko sa mga Tarlac, humingi kami ng break. Humingi ako ng break sa kanila. Pero pagka next week, bukas, sa Makalawa, dumating yung yung pinledge ng politician, kinabukasan nandun kami ulit. Balik kami ron. Kapag pagkakaloob ng Diyos, ibibigay niya. Sarap siya sa itlog, guys, oh. Ako, sarap siya, oh. Laking subo, oh. Sarap ka? Yeah. Saan kinuha ni Bebot yung yung itlog niya? Meron doon sila ina-orderan. Oh, yeah? Masarap siguro. Yung egg yolk ng itlog na maalat, ang sarap na. Ang sarap-sarap. Thank you, Lord. Ano yung niluto mo dati na binigay ko sa mga kasama ko sa trabaho? Shrimp yata na may itlog na maalat, no? Yung sauce niya. Yeah. Nagustuhan nila. Shrimp with salted egg. Yung lang yan, yung egg yolk lang. May nagturo din sa akin na Pilipina doon sa 99 Ranch. Doon sa mga gulayan. Sa produce. Sabi niya, masarap yung green beans, hihiwain daw maliliit, tapos gigisa, tapos lagyan din ng salted egg. Sinabi pa niya, ginagawa daw ni Piolo Pascual. Tinry ko, masarap nga. Ayoko. Pero siya ayaw niya. Si Piolo Pascual ang gumawa. Ayoko. Kung baka maging artista ako, no? Ayoko. Guys, anong nyo? Anong handa nyo sa Thanksgiving? Kami sa ilang dekada naming pagsasamang dalawa, 30 years. Kami magkasama. Never, usually off ako ng, hindi naman, may mga time na nagtrabaho ko ng Thanksgiving kasi double time and a half ang bayan. Thank you, Lord. Siya naman nagluluto. Pagdating ko, makakapag-Thanksgiving. Kami tapos ang in-off ko yung the day after Thanksgiving, Black Friday para sa mga shopping. Siyempre, shopping. Sale. Pero guys, never kaming gumawa ng turkey. Never kaming nagkaroon ng turkey na yung turkey na pang Thanksgiving. Baked turkey. Baked na turkey or fried turkey. Wala, hindi kami na ganun. Dahil laging 4 lang kami pag Thanksgiving.
Ang laki ng turkey. Kasi usually pala, nagtatrabaho ako tapos gabi na ako uwi. Eh, wala, kumbaga mga bata, pag tinanong mo, do you want turkey? No. Kahit nung bata pa sila, ang gusto nila lagi, rib roast. Ayun, yung malaking rib roast. Kahit apat lang kami, medyo malaki. Kasi ang tira nun, pwede mo namang iulam the next few days. Iprito mo ulit. Iprito mo. Nataon na pare-pareho kaming walang hilig sa turkey. But, talagang yan ang symbol ng ng Thanksgiving, turkey. Pero kami kami ng turkey, not once. Marami namang simbolong magagamit ka para sa pagpapasalamat. Nag-turkey kami first and only time, the last Christmas time na nandun kami, noong December. Dahil kasi, nung one time sa potluck namin, yung doktor namin, si Dr. Tran, nagdala ng 2 smoked turkey sa aming potluck. 2 malaking smoked turkey. Sabi ko, nasa bag na yung parang ready to eat na. Sabi ko, yung buong turkey hindi ham. Yung turkey mismo, the whole turkey. Baked. Hindi, smoked. Smoked, I'm sorry. Sabi ko, saan yan binibili? Kasi natikman ko masarap kaysa mga baked. Smoked turkey siya. Sabi niya mayroon sa Costco pero ang bilis daw maubos. Tapos, so ang nangyari that year, hindi tayo nakabili. Hindi tayo nakabili. Dahil wala na ubusan Wala na, naubos na. So the next year, wala pang Thanksgiving. Malapit pa lang. Oo. Bumili kami. Namin. Pero, hindi namin kinain for Thanksgiving kasi ang gusto ng mga bata ngayong rib roast. Tapos, nung last na Christmas namin magkakasama kami, doon namin hinain, tapos meron pa ring rib roast. Pero never in Thanksgiving Day. And that was the one and only time na bumili kami na the whole turkey. Kasi nga, pag tinanong mo sila, no. Kahit sa mga party, pag may malaking turkey, hindi ako, kumakain naman akong turkey. Turkey leg, ang sarap-sarap. Pero yung smoked turkey ng Costco, guys, sarap. Yung buong turkey siya. Iinit mo lang siya ng a few minutes. May instruction, iinit mo lang siya sa sa oven. Pag malapit mo na i-serve. Oo nga pala, yung gift giving namin. Ayoko kasing bilhin ngayon ng maaga. Kasi sandali lang naman daw. Pagka binili mo ngayon, kinabukasan, balikan mo, ready na eh. Kasi kung ibibigay mo ng maaga, let's say, sabihin na natin dun sa mga, yung masa talaga, na medyo minsan, walang pagkain, yung ganon. Ang iniisip ko, pagka nandun na yun, at kakain sila, siyempre, baka kainin na yun, iluto na. Paano ngayon ang nila, ang Noche Buena? Ang gusto ko sana, meron silang Noche Buena na pagsasalu-saluhang pamilya. Yung sigurado na merong handa. Sigurado meron ng handa sila. But, depende rin sa kanila yon. Sa kanila na yun eh. Oo. Ngayon, kailan lang kakainin. Ngayon ang iniisip ko, give away ko na yon ng birthday ko. 17. Yun. At least, di ba? Wala naman tayong gagawin. Kasi ang magsa-celebrate dito yung mga pamangkin niya before pa ng birthday niya, 14. Oo, yung mga pamangkin ko pupunta rito ng maaga before my birthday. So, nandito lang kaming 4 sa birthday ko. Nandito na si Bonbon na si Shannon. Nandito na. So kakain na lang tayo sa labas. At least, so, di maipamimigay natin yung yung gift giving natin sa mga tao. Yung mga bibigyan natin. Ano pala ang yung listahan? I-refresh mo sa akin. Dahil baka may idagdag tayo, may idagdag ako. Tsaka kahit pa abutin natin ng 25 in total, 25. Pwede pa nga 30. Yeah, pwede pa rin. Kasi may pera pa kami. Meron pa akong hawak na 40,000. Isipin nyo.
yung ano ko yun ha, yung budget para doon sa Tarlac ha, na binigay ng mga nyo. Alam nyo kung sino kayo. Meron pa akong 40,000. Tapos, nagbigay na naman si Miss Malabon ng 25 ba? 25K. Para yung sa Ngayon, gift ang giving. gusto niya, para daw sa gift giving, ang gusto niya gawin niyang 30K. Dahil yung 5,000 daw, para sa amin na naman. Ay, naku ako, Miss Malabon, please. Miss Malabon, please. Chill ka lang. Masyado mainit ang ulo mo. High blood ka masyado. Ano na yun? Saka na yun. Sabi kong ganun. Yun na lang gagastahin natin. Tapos, may nagpadala. Sino yung nagpadala para sa, para din dito. Si Chief Shaggy. Si Chief Shaggy. Yun. Nagbigay siya ng 5,000 pesos. At, eto, yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Ako, bunso sa amin. Bunso lang yun sa puso. Ako, bunso sa amin sa pamilya. Pero may bunso ako, ito si bunso. Yun, sabi sa akin, sige, Anya, yan ang gusto ko, sabi niya ganon. Yung makapagbigay sa mga tao dahil yung mga tao nangangailangan. Ganon ang puso niyan, si bunso. Ganon ang puso niyan. Talagang tumutulong yan. Sa akin naman, sabi niya ganon, araw-araw Pasko. Ganon siya. Yun yung yun yung parang alam ko nagtampo sa akin dahil hindi ko pinagsabihan na may project, na existing project na sa simbahan, sa Tarlac. Hindi ko pinagsasabihan, hindi ako nanghihingi, hindi ko kasi gawain, hindi namin gawain yun, hindi ko gawain yun, hindi ako makapagsasabi ng gano'n eh. Pero nito, sinabi ko sa kanya, kako bunso, kailangan kita, ganito, sige. Ayun, kaya bunso, at saka pwede kong banggitin yung asawa nun eh. Hindi naman, Yeah. Gemma, ayan, bunso at Gemma. At si TJ, hindi nyo kilala si TJ, hindi nyo kilala. Kami lang ni Jerly nakakilala kay TJ. Yon, bunso, Gemma, TJ. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Thank you. Sa kabutihan ng inyong puso. Naway pagpalain pa kayo ng Panginoon Diyos at sa lahat ng mga mga tumulong, lahat ng nag-contribute para do sa mga project na ginawa doon sa Tarlac. Tapos supposedly pagkatapos ng Tarlac na yun, wala na, kami, di ba? Break na. Kaya lang Pasko, kaya lang nadagdag itong gift giving. Yon. Ngayon, pagkatapos nito, talagang pahinga muna kami ulit. Unless na may ipagagawa uli sa akin ang Diyos. Kung meron siya uling iaatang sa aking balikat. Kalugod-luguran na talagang papasanin ko. Kung ano man ang iaatang niya sa akin, sa balikat ko, talagang papasanin ko. Ayun. Pero otherwise, baka gusto niya rin kaming bigyan muna ng break. Ayun. Itong talagang vlog namin, itong talagang content namin, na daily vlog namin, yung buhay lang namin. Ganon. Yun ang masasabi ko sa inyo. So, tatanungin kita, what are you thankful for? Lagi namin itong ginagawa guys, pag Thanksgiving, kaming 4 lang. What are you thankful for? Yung bago kami kumain, magpipray kami, tapos we ask each other, what are you thankful for? What are you thankful for? Ayun, para sa sa mga anak natin na ipinagkaloob ng Panginoon, na napalaki naman natin na mababait at awa naman ng Diyos, wala tayong naging problema sa kanila in any way. Salamat sa Diyos. Wala kaming naging problema, hindi kami binigyan ng sakit ng ulo. Na hanggang ngayon, mga matured na sila, 25, 26 na sila, wala kami sakit ng ulo. Na sila, matured na sila ngayon, dahil 25, 26 na. Hanggang sa, eventually, magkakaroon na sila ng pamilya. At least, alam na nila ang buhay. Meron na kasi kaming mga naituro sa kanila, lalo na ako, marami akong naituro sa kanila.
para sa pagka nagkaroon na sila ng ng sarili nilang pamilya. Yung sinasabi ko nga na hindi nyo pa maintindihan sa ngayon dahil wala pa kayong anak. Pero pagka nagkaanak kayo, doon nyo lang maintindihan yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ba? Totoo naman yun. Kaya nung sinabi ni Chris nung siya, nung nagbumukod na siya, wala pa siyang anak, no? Pero nasabi niya na sa amin siguro the first year mula na bumukod siya. E di siyempre, si JR, pag pumupunta dun sa kanya, from Lake Elsinore to LA, ang layo. 1 hour and a half, 2 hours, depende sa traffic. Minsan, inaabot ka pa ng 2 hours and a half. Laging sinasabi ni Chris, Ma'am, naiintindihan ko na yung worry ninyo ni Daddy sa amin. Kasi sabi ko, why? How? Sabi niya, kasi pag umuwi si JR, hindi ako mapakali hanggang hindi siya makauwi na maayos. Nagwo-worry ako pag nagdadrive siya. Pag nagdadrive si Lilia, yung girlfriend niya, nagwo-worry ako. Kasi minsan, siyempre, pagka, for example, si Lilia, aside from work, kung lalabas with friends, which sabi ko maganda yan, Chris, na pinapayagan mo si Lilia na to go out with friends. Kasi iba yung bonding yung dalawa, iba rin yung bonding ng isang tao with the friends. You know, you need friends. Iba yung nadadala rin sa yung happiness sa ganun. Kagaya si Daddy, hinayaan niya ako, pag sinabi ko, oy, off kami ni ganito, ni ganyan, we will go eat lunch, or manood ng sine, or just mag-hang out sa somebody's, kitchen while we're cooking there and eating. Mga all girls lang, ganyan. Si Daddy pinapayagan ko. Sabi ko, that's good anak na pinapayagan mo si Lilia. Sabi niya, yes. Kaya lang hindi ako mapakali hanggang makauwi na siya. Or si JR nakauwi na ba sa Lake Elsinore. Kaya si JR naman nag-check-in kagad kay Chris. Oh, I'm home now. Nasa garahe pa lang siya. Mag-check-in na yan sa kapatid niya. I'm home now. Ngayon pa lang naintindihan niya na. Sabi niya, wala pa akong anak pero naintindihan ko na yung pag-worry ninyo. Yung kasi mga tinuturo ko sa kanila. At kasi sa mga bata, hindi nila maintindihan. Sa umpisa, hindi nila maintindihan. Basta't pagka yung pinag-iingat mo sila, yung pagmamaneho mo, ganito, ganito, gano'n. Irritating sa kanila. Si Daddy, si Mami, paulit-ulit. It's irritating, di ba? Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila, kung hindi nyo maintindihan yung karamihan ng mga sinasabi ko sa inyo, yung mga ipinaliliwanag ko sa inyo, maintindihan nyo lang yan pagka nagkaroon na kayo ng sarili nyong pamilya at nagkaroon kayo ng anak, mga anak. Doon nyo lang ma-realize. Pero ngayon pa lang naintindihan nila. In their mid-20s, naintindihan na nila. Yung pagiging concern. Kaysa noong high school sila na siguro nabuburyo na sila sa boses ko. Ganun ang bata talaga. Pagka yung lagi mong pinagsasabihan, lagi mong being concerned parents, pero para sa kanila, ibang dating no. It's irritating. Yung mga ganon. Kaya nga, inaano niya ako minsan, sinisenyasan niya ako, tama na. Kasi ako paulit-ulit ako, paulit-ulit ako, ganyan. Paulit-ulit ako. Kasi para ba yung feeling mo na the more niya sabihin mo, para pumasok sa isip nila. Pero actually, it's irritating to them. Pero no choice, you still have to do it. Kasi hindi mo gagawin, kasi hindi mo sasabihin, di ba? Pero ngayon pa lang, nakakaintindi na sila. Meron lang mga ibang bagay na naiintindihan nila. Lalo pa ngayon malayo na kami sa kanila. Sila na ngayon nagwo-worry sa amin. Ma'am, yung mga minimit ninyo, make sure na hindi masasamang tao. Kung doon sa public kayo mag-meet, ganito, ganyan, check their ganyan, check-in ninyo ganito, hindi lang basta-basta makipag-meet. Marami silang binibilin sa amin. Yung mga taong nakapaligid sa inyo, be aware. Surroundings, be aware. Yung hawak ka ng cellphone or camera, yung ganyan, baka mapahahamak ka, masaktan ka, kung may mag-snatch, mga ganun-ganun. Sila na nagsasabi, okay, even pag nag-travel kami, the last several times na nagta-travel kami outside of the US, papunta Pilipinas, Korea, Taiwan, sa ibang cities ng Pilipinas, hindi sila kasama. Kaya lagi sila, yung mga gamit nyo. Ba sila na ngayon nagsasabi yung mga gamit nyo, ganito, ganyan, mga passport nyo. Sila na nagsasabi.
Kasi si Chris sanay na mag-travel, nakailang punta na yan ng UK, nakailang punta na ng Japan, Canada. So, sanay na siya mag-travel. Kumbaga, meron na siyang experience. Kaya, kumbaga, matanda na sila. Iba na yung pag-iisip. So, ano pang hindi pa na lang nila mai-apply sa kanila yung pagiging parent, yung pagiging ama. Kasi may mga bagay din na hindi mo maintindihan hanggat hindi ka nagiging magulang. Katulad nung kakulitan mo, bata ka, di ba? Panay ang saway ng magulang mo sa'yo. Ay, ikaw, kulit ka lang ng kulit. Gagawin ko, gusto ko. Hanggang sa minsan, pagka yung nagkakasagutan ng anak at saka magulang, di ba? Sinasagot ng anak ang magulang. Bakit ba pinakikialaman mo? Pinakikialaman mo, ganito, di ba? Pero, sabi ko, yung mga ganong bagay, yung parenting, hindi nila maintindihan nyo hanggat di sila nagiging anak. Pag nagkaroon kayo ng anak, at ginagawa na sa inyo ng anak nyo yan, doon nyo lang i-realize. Doon nyo lang maiisip na tama pala sinasabi ni Daddy. Di ba? Ganun yun. Pero nung tumanda na si Angel, si JR, nag-apologize pa yun sila na, Ma'am, I now understand yung mga sinasabi niyo noon. I'm sorry kung I was Yes. Sabi ko, you're a good kid. So, sabi ko, well, thank you for yung ma-realize mo. Kasi syempre, kahit anong bait ang mga anak mo, dadaan yun sa phase na teenage years, tapos dadaan yun na lang yung video game. Alam mo yung video game, di ba kahit nga matatanda na addict sa video game, dumaan din sila sa ganun nung high school sila na hindi mo na sila makausap, parang irritable na sila kasi syempre may stop yung game. Tatawagin mo lang kahit naiirita. Tatawagin mo na lang kumain, alam mong naiirita sila kasi na-stop yung game. Gets ko yun, pero kailangan mo i-correct. Dahil kasi para malaman nila na mali yun. Pero dumaan din sila sa ganun. Hindi pwedeng yung bata hindi dumaan sa mga ganung bagay. Pero maintindihan mo dahil kasi nung bata ko wala naman akong mga game na ganyan. Pero meron lang ako, manghihiram ako ng libro. Sa kung sino may libro. Tapos pag tinawag ako na nagbabasa ako, siguro yun ang equivalent ng video game ng kabataan ngayon. Na anak ko, naiirita ako pag tinawag ko ng nanay ko kahit sabihin na kumain na or matulog na. Kung naiirita ako na-stop yung binabasa ko yung ang ganda na ng binabasa mo tapos bigla ka ngayon ma-stop. So, gets ko yung mga ganun. Gets ko yung ganun. Hindi, tsaka stage din yan eh. Pero dumaan katulad sa mga bata, yung mga stage na katulad nun, dumarating yung talagang point na sumasagot na sa magulang. Which is, we are very thankful, hindi naman ginawa sa amin ng anak namin yan. Kasi sa Amerika, uso yung sasabihin na, it's my body, it's my life, it's my room. Ay, naku, hindi yan mandar sa amin. Kasi hindi pa nila nagawa, sinabihan ko nila, at saka sabi kong gano'n ha, you never, ever tell me and dad na this is my room. Di ba gano'n mga bata sa Amerika guys at sa ibang bansa siguro? Na pagka teenage years na, hindi ka na makapasok sa kwarto nila. You have to knock first. You have to knock first. Kami nagnanak kami, pero yung mga room nila walang lock. Tumanda na sila, never sila nag-demand na may lock. Hindi pinalagyan ng lock. Walang lock ang nila, yung mga doorknobs nila. Pero hindi pa nangyari, pinagsabihan ko na yan sila noon. Nag-start na sila mag-teenager, never ever tell me or dad na, oh, this is my room, it's my life, it's my body, no. The fact that you're living in our house, we have the say kung anong rules. Hindi po pwede yun. You. Oo, kasi nasa bahay. Naintindihan naman nila. Naintindihan naman kasi sinabihan na namin na hindi pa nangyari. Kasi antayin ko pang mangyari. Pag nangyari na yun, ang hirap na nung baliin yung thinking na buhay ko to, ganun mga bata sa Amerika, buhay ko to. Wala kang pakialam. Dito ngayon, ganun na rin yata eh. Kaya naman, we are very thankful, hindi namin inabot sa mga anak namin yun. Hindi sila naging ganun. At hindi sila perfecto guys, hindi sila, far from perfect. Yung basta na lang, far from perfect. Yung basta na lang uuwi ng bahay, madaling araw, lasing. Hindi namin inabot yun. Ang inis nila siguro sa aming dalawa nung mga panahon na yon. Dahil kasi nabugbog sila talaga sa pangaral, sa salita. Yung bang sasabihin nila, pagka may party sa ganito, okay. Usually naman magkasama na sa they have
they have the same friends, the same group of friends, mula pa bata sila. So, may party dun sa ganito, ganyan. Okay. Naku, anong oras ka uwi? Ganito. No, kailangan alas 10 ulit. Pag uwi na, medyo nakasimangot. The night's still young. Why are you mad? What's wrong? It's just starting. It's just starting pa lang daw. Ang party sila pa uwi na. Kaya, hindi namin inabot yung gano'n, yung sinagot kami, yung pinagdabugan kami. Hindi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi under. Alam mo, may inis sila. Alam mo. Oo, siyempre. Yung kantel na, nairita sila sa'yo. Pero yung sumagot, no. Hindi. Alam nila ang limitasyon nila. Pero you can tell na nainis sila dahil either paulit-ulit mong sinabi or hindi ka pumayag sa gusto nila or, maraming panahon na gano'n. Na nando sila sa stage na yon na dapat gano'n din sila katulad ng mga ibang friends nila. Dahil sasabihin pa nila, pero yung tono, pababa. Dahil kasi ayaw nila siyempre magalit ka. Sabi nila, bakit si ganyan? Bakit si ganyan? Bakit si ganyan? Pumayag naman si mami nila. Gusto mo yung mami nila, doon ka na lang. Sasabihin nila, may sila, nanay ng, magkapatid yung kaibigan nila, magkapatid. Hanggang ngayon, up to this day, nung minsan may concert sila sa Si Angel, si JR, sa New York, pumunta din yung mga kaibigan niya na yun from high school. Tapos nung bata pa sila sabihin nila, how come Michelle, let's our friends ganito. Yung Michelle, yung nanay ng magkapatid na yun. How come Michelle lets them ganito? You want Michelle to be your mom? Okay, I'll call her. I'll tell her that you can live with them. That's not what I mean. Gaganon sila. Pero, dasal lang talaga, guys. Dasal lang talaga. At saka, yung high school, sila siyempre, yung hormones, doon pa lang nag-puberty, yung mga ganon. Ako, ang dasal ko, guys, na hindi sana makabuntis. Dahil kasi, kaya pinangaralan din namin kahit sa ganon. Kasi, pag gumanyan ka, hindi ka nga pa nagda-drive, wala kang trabaho, paano? Sino mag-aalaga? Anak mo. Dito, ang mga ibang lahi, hindi ganyan. Pagka nabuntis na, hayaan na nila. Ginawa mo yan, pang-adult na yan, di magmuhay kang as an adult. Sabi ko kanyo, imagine, kasi anong mangyayari, guys? Sabi ko, pag mga nangyari yan, nagtatrabaho ako, mag-aalaga pa ako ng baby nyo, kasi kayo tulog. Dahil kasi may pasok kayo the next day. Ay, naku, sabi ko, at saka, we cannot afford, guys. Ay, naku, sabi niya, ay naku, pag ano ba yung pinagsasabi mo sa ba? Ay, ngayon pala, kaya ako sasabihin, nakabuntis na sila. Ganon. Kaya thankful ako. Thankful kami kay Lord. Salamat. Ano pang pinagpasalamatan mo? At your age, you look good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Langga. Thank you so much, dear Lord. Yun din, pinagpapasalamat ko rin yun, yung sinasabi ng ibang tao, kapatid ko, pamangkin ko, ikaw, na yun nga na I don't look like my age. Magsi-75 ka na. Yeah. Like in a month. In less than a month. Na yun, malakas ako, awa ng Diyos, wala akong sakit. Thank you, Lord. Physically, mentally, I can do exercise. I can move around. Wala akong knee problem, back problem, hip problem. Thank you so much, dear Lord. At yun lang naman kasi ang lagi ko ipinagdadasal sa Kanya. Kung talagang meron pa akong dapat gampanan dito, meron pa kami dapat na meron kang iaatang na para sa amin, babalikatin ko kako. Bigyan mo kami ng lakas. Give us long lives to live with good health and strength. Please. Yun ang lagi kong dinadasal sa Kanya. At yun, yung bagay na yun, pinagpapasalamat ko. Sa mga grasya, mga biyaya, blessings, na hindi mo nakukwenta, small things but mean a lot. Diba? Yan, katulad nga, mayroong blessing na dumating sa amin, no? Galing kay Bebot at kay Rick. Yung mga ganon, malaking bagay na sa amin yon. Malaking pasasalamat namin yon.
Yun, yung may nagbigay sa amin na, sasabihin sa amin na, ano yan ha, lalabas kayo, mag good time kayo, kakain kayo sa Vietnamese restaurant, kakain kayo sa Korean restaurant. Yung mga ganon blessings, napakalaking bagay, no? Napakalaking bagay, dear Lord. Thank you so much, dear Lord. Pati mga ulam galing sa Canarem, kay Anisha, kila Jerry at Ramon, kay Joy. Meron kaming ulam na mga binalot nilang ulam. Oo, matagal-tagal kami hindi magluluto niyan. Yung katulad ng mga plano namin sa buhay na lagi namin hinihingi ng guidance kay Lord, lagi naman niyang binibigyan ng kasagutan kung dapat na para sa amin at hindi dapat para sa amin. Binibigyan niya ng kasagutan. Binibigyan niya kami ng sign. Yun, yung mga bagay na yun, ang mga pinagpapasalamat ko. Tapos, yung mga kamag-anak namin, yung mga kaibigan namin, kayo na nagmamahal sa amin. Ang laking pasalamat nun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Malaking pasasalamat yun sa inyo. At lalong-lalo na yung ikaw. Ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Thank you so much, dear Lord. Thank you so much. Ako rin. Totoo. At saka I think nag-abot tayo sa buhay natin na at the right time. Kasi sinabi ko to sa iyo ilang beses during the ilang decades tayo magkasama. Sabi sa isip ko, siguro kung nagkakilala kami ni Louie Boy, na pareho kami ng edad, yung kabataan niya, baka hindi kami nagtagal. Feeling ko sa kanya, yung mga tapos na siya sa pambabae, tapos na siya sa mga ganun. Kailan ako ng babae? Hindi nga. Dahil kasi kumbaga kung nag-abot tayo doon, feeling ko baka maging masyado akong silosa. Tapos ikaw naman ganito, ganyan. Baka hindi tayo, baka nag-divorce tayo. Talaga, ganun talaga magiging feeling mo sa akin. Dahil kasi ako talagang, hindi ako ng babae. Ibig sabihin, yung mga kaibigan ko, mga nakakakilala sa akin, yun nga, sinasabi sa akin na, I don't know, hindi ko alam, sila nakakita sa akin, kayo nakakita sa akin. Para raw akong yun nga, yung chick boy, yung mga ganon, playboy. Wala naman akong pera para maging playboy. Ano bang playboy? Akala mo kung ano lang playboy. Siyempre, playboy, maraming pera, maraming babae, nasa kanya lahat. Hindi naman ako ganun. Pero yun lang feeling ko, I think we met at the right time, at the right point in your life, and the same din sa akin. Tapos yun nga, sinasabi nila na ganun daw para daw akong chick boy. Kako, yun nga ang mahirap eh. Para kakong nag-judge na ako nang hindi pa ako naita-trial. Dahil kako, hindi, sinasabi ko sa kanila, miski sa mga babaeng kaibigan namin, mga lalaki, tignan nyo kako. Ang tingin kako ng iba sa akin, tingin nyo kako, ganun ako, na chick boy ako. Paano ako magkakaroon ngayon ng pagkakataon? Dahil kasi kako, pagka nakita pa lang ako, ganun na impression sa akin. Hindi ako magugustuhan dahil chick boy yan. Ayoko dyan, chick boy yan. Kanya hindi ngayon ako magkaroon ng pagkakataon. O magkagusto man ako, o manligaw man ako, o umibig man ako. Hindi ako magkaroon ng pagkakataon dahil kasi yun ang ini-expect sa akin na chick boy ako. Kaya ayaw nila sa akin. O, di ba? I don't know. Tapos yun nga raw itsura ko na pagka raw hindi ako kilala. Pag hindi ka kilala, pare, parang ang suplado mo. Ganon ang mga sabi ng tao sa kanya, parang suplado siya. Pero hindi siya suplado. Hindi siya suplado. Pero hindi, yung the way, people look at you, sabi nga, parang kang suplado. Ako nakita nyo naman ang bait ko, nga pare, pero yung first impression sa kanya, parang siyang suplado. Yung hindi ka kilala, parang pagka nakita ka, suplado nito, ganon. Hindi ko alam yun. Pero pinagtagpo tayo talaga ng Diyos at the right time sa buhay mo, at the right time. Kaya nga, di ba, sabi ko sa iyo, yun ang sinabi kong huli ngayon, na yun ang pinagpapasalamat ko. Dahil ibinigay ka sa akin ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Amen. I love you lang na. I love you God. Thank you. Yun. Hindi nga guys, parang ganun nga. Yun ang pinagpapasalamatan ko. Kumbaga, hindi kami nagtagpo ng kabataan niya, tapos pareho kami ng edad. Hindi. Mas it worked out for the best na malayo ang agwat niya sa akin at nagtagpo kami. Kumbaga sa edad, nandito na siya, ako dito pa lang. Pero nung pinagtagpo kami ng Diyos at the right time. At the right time, Kaya siguro yun nga,
parang ang tingin sila nila sa akin, suplado. Dahil kasi kung hindi, kung pala kaibigan ako nung nakala nila, hindi ako suplado. Lapitin ako ng sasabihin, lapitin ng babae, ganyan, ganito. Eh baka hindi tayo naging mag-asawa, no? Pero sa totoo lang, sa 3 dekada na pagsasama, 27 years na kaming kasal, 27 and a half na. Kasal ba tayo? Hindi. Ano guys, wala namang hindi naman ako nagselos na yung, pero seloso akong tao, pero hindi niya ako binigyan ng reason na yung magselos na sakit ng loob or galit na galit ako. Hindi naman nangyari, salamat sa Diyos. Kasi hindi ako yung seloso na nakipag-usap lang doon sa neighbor na babae, magagalit ako. Hindi ganon. Hindi ganon. Pero kung may reason talagang dapat ipagselos. kasi may taong kahit na may reason na magselos, walang pake. Oo, bahala ka dyan. Hindi ako ganun. Kung may reason magsiselos, na pagsiselosan, ay mas selos akong tao. Pero salamat sa Diyos, hindi naman niya ako binigyan ng ganyang problema. Hindi kita binigyan sa At saka, never, hindi siya perfecto. Hindi rin ako perfecto. Mga lang namin hindi perfecto. Pero yung pinagpasalamatan ko sa ilang dekada namin pagsasama, never akong yung bang nag-antay sa bahay na hindi sumasagot ng telepono, hindi ako, nasaan na kaya, yun, mag-iisip ka nun, may babae, may ganun. Never akong nag-antay na wala siya, o hindi umuwi, o inumaga na, never. Kailan naman ba nangyari na ako hindi umuwi ng bahay? Kaya nga, yun nga, never nga nangyari. Yun ang proud ako, yun ang pinagpapasalamat ko. Na hindi ako dumaan sa ganyan. Pero hindi perfect kami. May mga away kami, hindi pwede. Hindi away ang tawag doon, ha? Away. Nag-umbagan. Argumento. Exchanging conversation. Yeah. Pagtatalo. Oo, hindi pwedeng wala. Ano yun? Robot ang isa sa inyo. Kasi kahit anong dada ng isa, kung isa hindi magsasagot, walang pakialam, ay walang away. Walang argumento. Hindi naman kami ganyan, sa kadaldalan ko pa. O tapusin na natin, nagbibling na naman battery, oh. Kaya yun, tapusin Panginoon na. Diyos, sa araw na to, ipinagsapapasalamat po namin lahat ng biyaya na aming natanggap sa inyo at tatanggapin mula sa inyo. At ganun din po sa mga tao na nagmamahal sa amin, mga kaibigan, kamag-anak, subscribers, supporters, viewers. Maraming salamat po sa inyo at lagi po kayong nandyan para sa amin. Panatiliin na natin itong pagsasama natin ito na mas marami tayo, mas masaya. At saka yung inspirasyon na kinukuha namin sa inyo kami humuhugot ng lakas ng loob. Kaya kami nakakagawa ng ganito, nakakagawa kami ng content, nakakagawa kami ng vlog lang dahil sa inyo. Sinasabi nyo kami, ini-inspire namin kayo. Ganon din kayo. Ini-inspire nyo rin kami, kaya kami nagkakaroon ng lakas ng loob at saka yun, lakas ng pangatawan para lagi tayong magkakasama. Ngayon, para naman lumaki tayo, ganun lang ang gagawin natin. Please subscribe, like, and share. Yun. Thank you guys. Thank libre you. Naman yun, di ba? Yes, thank you. At ganun din po, Panginoon, doon sa mga taong nangangailangan ng kanilang kagalingan, please, dear Lord, pagalingin niyo po sila. Touch them with your healing hands and take away all the pains, aches, and pains. At para naman sa ganoon, ipagkalooban niyo po sila ng normal na pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. God first. At ganoon din sa inyo. Wala na rin ako masasabi sa inyo kundi, we love you all! Bye-bye! Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving, guys! Alisin mo kamay mo, pa-picture tayo. Ang arte ka na naman. Ang arte mo. Ang arte mo. Langga mo ka? Oo. Langga mo ko? Oo. Ay, langga. Napaka-ano yan, guys? Napaka-lambing. Ay, teka. Ito pala, sandali.
Sandali pala to. Ito nga pala. Shout out sa iyo, Bong and Rosie Simbulan. At saka kay Neri and Jessie Leonso. Taga Tupi, South Cotabato. Pero, ang husband niya at mga in-laws niya taga dito sa Pampanga. Taga rito sa Pampanga. Ayun. Marino Boy at ang kanyang asawa na si Lily Fermin from Oklahoma, USA. Shout out sa inyong lahat. Bong and Rosie, ha? Shout out sa inyo. Ayan. Ano pala guys, ha? Belated happy birthday sa Mark D. Shout out kay Mark D. Nasa LA siya. Nanonood daw siya sa atin. Sa vlogs natin. Birthday po niya sa 25. Late na tayo. Nabasa natin ang ating ano. Happy birthday. Pero maraming salamat sa panonood. Belated happy birthday, Mark D. 60 years old na daw siya. Pasensya. Pero we hope you had a blast. We hope and that God will bless you with many, many, many more happy birthdays to come. Take care and God bless. Doon sa mga hindi namin minsan nasasagot ang kanilang mga chat o ang kanilang mga messages, pasensya na po kayo at talagang naging busy kami sa mga sa mga dapat naming gampanan. Kaya minsan, di ba nakita nyo, wala tayong kaintuhan. Maraming nagtatanong, bakit walang kaintuhan ngayon? Anong kaintuhan natin? Yung mga ganon. Kasi minsan, meron talaga mga hindi unavoidable reason, hindi maiwasang pagkakataon. Yung katulad nga, na busy kami sa Tarlac, yung mga ganon. Kanya pagpasensyahan nyo na pag dumarating yung mga sandali, yung mga oras na yun. Dahil alam naman namin alam namin kinasasabikan nyo at talagang inaabangan nyo talaga itong vlog namin, itong content namin ito, lalo na yung kaintuhan. Alam namin na nandiyan kayo, nag-aantay kayo. Kaya nga lang, minsan talaga meron dumarating na pagkakataong hindi maiiwasan. Kanya, pangunawa, please. Pangunawa lang hinihingi namin. Pero guys, in a week or so, pagdating ng mga bata, and a little more than a week, ang kaintuhan natin ay partly English. Kaya magno-nosebleed na tayo nito. Dahil yung dalawang bata gustong sumali sa ating kaintuhan. Alam so, tingnan natin. Alam niyo naman, doon ang mga pinanganak yung mga yun. Nakakaintindi sila, nakaka-catch up sila, pero hindi sila makapagsalita. Yun ang regret. I don't have many regrets in life. I have only a few. Pero isa yan sa mga regret ko na hindi ko sila kinausap ng Tagalog. Sa bahay. Nung bata sila sa bahay. Dahil kasi iniisip ko noon, parang hindi sila mahirapan sa school. Mali pala yun guys, mali sa mga bagong parents na mga bata, anak nila, maliliit pa. Okay lang yun nakausapin mo. Kagaya ng mga Mexicans at mga Latinos, di ba? Hispanics. Talagang ang salita nila sa Espanyol sa bahay nila. Kaya yung mga anak nila, bilingual. Marunong sa English, marunong sa Spanish. Ang iniisip ko kasi nun, baka mahirapan sila sa school pag hindi ko sila, kinausap ng English. Sabi ko, mabuti matuto sila ng English. Yung pala guys, kahit na hindi mo yan tuturuan ng English, natututo sila sa TV, natututo sila sa friends nila sa school. So, yun ang isang regret ko. Kaya na hindi sila nakakapagsalita. Pero nakakaintindi naman sila. Lalo pa si Jer, mas nakakaintindi si Jer kaysa kay Angel. So guys, maraming salamat. Lalo na yung mga pang-araw-araw na salita si JR. Alam niyo. Okay guys, bye-bye! Love you all! We love you all. Bye-bye!